Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po makibalita naman tayo sa former world champion na si Ding Liren ng China. Marami po akong nare-receive na messages. Nababasa ko sa mga komento, Coach, kamusta na ba si Ding Liren? Ano na bang nangyari sa kanya? Kamakailan lang po ay naglaro siya sa round of 16 ng speed chess at nakaharap naman niya kagad itong batak at mainit na player ngayon, Hansmoke Niemann. Kaya talagang matindi ito si Niemann. Batak iba yung laging babad sa tournament si Ding Liren medyo parang napapahinga ng matagal tapos lalaro. Yan po nga alamin natin ano ba ang naging total score nila. Pumili po tayo ng 3 games na matinding nagkapisakan. Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. Okay? Bago po tayo magsimulang mag-analyze ay atin munang sagutan ang puzzle na iniwan natin kahapon sa ating last upload. Ito po yon, it's Black to Play hatid sa atin ng Internet Chess Club. Rook ED8 ang excellent move. I-threat muna yung queen. Kaya kumain kasi para hindi makakain doon ng bishop, bitin ng tore. Ang gagawin, ito mabigat. Yan ang binibiling tira. Knight G5. I-threat yung bishop with tempo tapos babatuhan ng binibili na namang tira. Sacrifice kasi may matchas doon. Obligadong capturein. Yun Check. nga lang ay mauuwi sa Mati Check. Kambing. Yan po ang saklapacious dito. Mati Kambing. Okay, ito naman ang iiwan nating puzzle. Pang October 31 puzzle ng ICC. It's Black to Play na naman mga kamatsas. Hanapin nyo po ang brilliant dito na gagawin ng black. O ayan, bahala na po kayo. Lapag nyo sa comment section below ang inyong mga kasagutan at click nyo po yung link. Nakapin lang no para pagka kinilik nyo, diretso kayo sa site, mamumove nyo yung mga pyesa hanggang sa inyong maunawaan at masagutan. Napakagandang pang training po ng Internet Chess Club. Okay. Ayan. Ano ba ang ginawa dito? At bago tayo magsimula mga kamatsas, bukas na po uli ang second registration ng ating second edition ng Kamatsas Friday Nights. Every Friday po at 7 p.m. Online tournament natin. Mag-register na po kayo, no? After 3 days po, ire-replenish namin lahat ng names na nasa loob ng team. Kasi baka mamaya may mag-close at mawala sa final standing ng first edition natin. Congratulations po at maraming salamat sa mga nakilahok sa first edition. Second edition naman ang aabangan natin. Weekly po ito every Friday. Posted lang po sa ating Facebook page Kamatsas at sa ating YouTube post community. Nandun lang po ang details how to join para sa ating second edition naman. Mag-register na po kayo mga Kamatsas. Okay, ang ginawa dito ni Niemann nag-E4, E5 si Ding, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, at nag-Bishop C5. Gyoko Piano ang pinasukan. Knight F6, nag-C3, D6. No? Napaka-natural na ng ganitong opening. Lagi nating nakikita sa level nila. No? Gamit na gamit ang Gyoko Piano. Nag-A5 variation dito si Ding at para hindi maka-B4, yung iba naman nag-A6 lang dito na line. Pinapa-B4, basta importante, may aatrasan. Pero dito, ni ayaw man lang ni Ding na maka-B4 ang puti, at nag-Bishop G5, agad namang piniresure ni Ding, ni Niemann ang Knight. H6, kakainin ba? Siyempre atras lang. Hinabol ng G5, Bishop G3. Ang idea po ng G5, kasi yung Bishop dito sa G3 parang nababad. Masyadong kulong na kulong at napakasikip ng galawan. Ang drawback nga lang nito sa Black, siyempre, nakompromiso din yung pag-castling ng Black sa king side kasi nakaangat na yung shield Napapasabog yan pag dito nag-castling, medyo delikado rin, ano? Pero kinaslingan pa rin ni Ding. Linya pa rin naman po ito, pero para sa akin kasi, iba ang pakiramdam ko dito sa nakaangat na parang napakadelikado. Tipong parang ang sarap basagin, mga ganon, kapakanan ng king ang nakataya. Knight BD2, Bishop A7, Rook E1. Okay, iikot po yung knight dyan. Very typical na nakikita natin sa Gyoko Piano. Nag-Knight H7. Ang idea po niyan, mag-H5 na. Popon storming yan sa king side kasi po hindi makakaganon, bitin yung pawn So kinakailangan muna depensahan, ayusin muna yung pawn G5 para malayang makatira ng H5. At nag-Knight F1, in H5 na. Nako, grabe, salbahiski. Kukulungin, no? Obligadong mag-react na ang puti. Force move yan. At nag-G4, Knight 3H2, Knight E7 para dadalhin naman ang Knight sa G6 at para pag-initan yung pawn H4. Nag-Queen D2, ayun, may mga sundot naman dun sa H6 para atakihin yung H5. Yan na nga po yung sinasabi ko. Na kapag nakaangat yung shield ng king, medyo parang nasasagwaan ako. Parang ayokong pasukin yung gantong linya. Kung sa akin lang naman, sa Black, parang mahina ang nerve ko sa ganito. Nakakatakot susundutin Nag-King G7 para hindi makapasok ang Reyna at nag-Knight E3. Knight G6, ayun. Dito po, ang novelty ay Knight E3. New move.
Kasi ang old line na tinira na pala dito, ayon sa nakikita kong recorded database, ay nag-D4. May nag-D4 na. O, knight E3. New move. Knight G6. D4. Saka inihabol. Ayun, pinakain talaga yung pawn H4 pero sinubukan talaga, tinikman talaga ni former world champion, okay, at nag-knight F1. Saan pupunta ito? Queen G5, Knight D5, naghamon pa ng queen to queen. Okay. At nag-knight G6. Okay, kasi po dito mga kamatsas, kung ka-capturing kasi, di ba, lamang pa rin ng pawn dito eh. Sa ngayon lang. Naka-threat pa. Atras, obligado. May knight takes C7, may ganung tempo, makakabawi pala kaagad ng ganung kadali. Tapos knight B5, no? Threat pa yung bishop, threat yung pawn, etc. etc. Papabor po ito sa puti. Okay, yun pala laman nun, ano? Balik tayo. Ang pinili na lang ni Ding, nag-knight G6 siya para makatulak ng pawn, maka-H4, maka-atake sa bishop. Pero yun lang, bitin nga yung C7, binalik na lang, no? Rook B8 at nag-knight B5, ayun na nga, double, bishop B6, tinagpas pa yung isang pawn. Parang sa isang kisap mata, nakawalis ng pawns yung Yokababa. Nag-H4, ayun, tiniret ang bishop. Okay, bad move. Mukhang malakas naman ang dating pero bad move, ano? Accurate move ay kainin lang, kain, tapos mag-H4, saka palang gaganon. Okay, etc. etc. Yun pala accurate. Pero ang ginawa po kasi kagad ay H4, nag-bishop H2 naman dito si Niemann. Ang accurate naman ay capturein, takes, and then bishop takes E5, knight takes E5, D takes E5. And then, hindi ba pwede mag-G3? Pag nag-G3, obligado mag-knight E3. Ayan, pero kitang-kita ang kalamangan ng evaluation bar ng puti, mga kamatsas. Kasi kakapturin na rin ito. Kumbaga bitin ang atake ng black, mabibitin. Ayun. Pero dito, nag-bishop H2 si Niemann eh. Kumapture sa D4, takes. Ayun, another bad move by Niemann. Dapat daw po ang tira ay queen takes, knight takes, C takes. Paki-imagine nyo na lang po ha. Pag nag-bishop takes D4, okay, takes, anong tira? Rook A D1, and then bishop E5. Ayan, medyo okay pa dito, no? Yung evaluation bar, halos slightly better lang for white. Hindi pa ganun kalaki ang kalamangan. Pero, kinapture kasi, queen takes, ayan, bishop takes. Dito, hindi lang equal, slightly better na si Ding. Slightly better na po. May G3 pa parating, naku po, kulong ang bishop, bitin ang pawn sa B2. Nag-knight B3, tinempohan na lang para may istorbo muna. Bishop E5, hinamon, takes, and then rook A D1, nag-A4, knight D4, ayun na, pupuntahan na yung F5 square, at nag-knight F6, dapat daw ay knight G5. Okay, knight F6, bishop E2, H3, okay, para makuha yung F3 square, pero ayun, in F4 lang. Accurate play naman po dito is capturing lang. Ayan, medyo nakukonfuse na rin dito si Niemann. Di na rin niya tinatamaan yung mga accurate na dapat gawin. Pwersado naman kainin yan, capture, at nag-rook D8. Ayun, inatake muna ang knight, and then chumek na, nag-king F8, at nag-king H2. Ayan, yun nga lang dito, kitang-kita mga kamatsas, masyadong nakaporma na yung mga pyesa dito ng puti. Napaka-aktibo at medyo tulog pa yung rook sa B8. Knight H5 pupunta sa H4 at nag-knight C4 hamon tore, kinain lang, kain, bishop E6 and then bishop C4 hamon, king E7, capture at nag-knight to D3, pupunta sa C5, rook BC8 at nag-rook D2. Ayun, dito mga kamatsas, nag-blunderacious po si Niemann. Ayun, dapat daw ang tira ay rook E2. Itong isang tore pala. Ang ipang control, kasi magro-rook C2, yan ang paparating eh. O dapat yung isang tore, no? Pero dahil itong tore ang ginamit, nag-rook D6. Nag-rook D6. Ano po sa palagay nyo ang na-miss dito naman ni Ding? Winning na si Ding, kitang-kita sa evaluation bar eh. Ano po na-miss si Ding mga kamatsas? Bigyan ko kayo ng ilang segundo, pwede nyo pong i-post para makapag-analyze kayo, gawin yung puzzle. O kung hindi naman, hintayin nyo lang po yung sandali, itutuloy ka agad natin. Start!
Maraming salamat po mga kamatsas. Ito pala dapat, rook takes pala dapat ang hataw. Brilliant sacrifice. Yan na pala dapat. O di ka capturein. May rook c2 check. Hindi nga pala makapture yung kasi may knight f4 double. Tangay ang tore. Lalamang ng isang pyesa ang black. O ngayon, pagka gumanito naman, saklapacious. O, matchas pawn pa. Matipon. Aray ko. Matipon pa. Sayang, no? Na-miss yun ni Ding. O, nag-rook d6. Pumatong tuloy ng tore. Rook c6. Ayun, nagkasunod-sunod na po ang bad moves dito ni Ding. At nag-knight f2 para kukuhanin na yon. Ba't ayaw pang capturein to, no? Gusto gigil na ako dito sa pawn na yan. O, knight f2 pa. Knight f4, dinipensahan. King g3, good move. Knight g6, knight h3. Rook c2, another bad move. Dapat daw po tira ay king f6. Medyo mahirap naman talaga makita to. Ano itatago doon? Parang mahirap. Kasi may paparating na f4, f5, ano? O kaya siguro pinapatago na ng computer doon para safety. O pero nag-rook c2, knight g5 check, king f6, f4. Kain-kain, rook c1 para susundot ng mga check-check. Yun nga lang may rook d7, another threat sa f7, knight h8. Ayun, pagkapangit po ng knight, nasa dulo. O, chumek muna, gumanon, and then rook b6 para atakihin yung b7. Rook c7, baba muna, and then f5. Ayun, tuluyan na nga pong wala na. Baldado na ang knight sa h8. f6, check muna, lumipad pa yung isang pawn. Rook c2, rook b6 ulit, depensa, may atake pa, balik ulit, ay grabe ka passive. Walang kabuhay-buhay na yung position. O king f4, at para pag chumik dyan, gaganon-ganon lang yan, kakainin yon, ang dami ng islog. Pero dito po ay definitely talagang super winning na ang white. Kaya naunahan po ni Niemann etong si Ding. O, ito naman pong next nating i-analyze, matindi rin po ito. O, tingnan natin. Bago po tayo magsimula, dito sa pangalawang i-analyze natin, white naman dito si Ding, black si Niemann, ay this coming November 2 na po ang ASEAN Plus na gaganapin po sa Osamis. Ayan, abangan po natin, babaybayin po natin ang round per round report doon mga kamatsas. And then, mamaya na po ang laban sa World Cup. Ang first round ng ating kababayan na si Grandmaster Daniel Kison ay si Super Grandmaster Grebnev ng Russia. Hindi ko alam kung naka 2600 na ba si Grebnev or pangkaraniwang Grandmaster pa lang. Pero nung last time, magto-2-6 na eh. So, pa-super GM na talaga si Grebnev. So, tingnan po natin, ang format po ng kanilang labanan ay first to make 1.5. Ma 1.5 lang, knockout na yung isa. At yung mananalo naman magpuproceed sa another stage. Knockout system po kasi. Abangan po natin, mga kamatsas, mamaya na po bakbakan, Okay, sana manalo si Denden at ma-knockout niya si Grebnev. Ang ginawa ni Ding nag-E4, E5 dito si Niemann, knight F3, knight C6. Pinasok ang Ruy Lopez, nag-A6. At nag-bishop A4, knight F6. Okay, very classical na Ruy Lopez ito. Bishop E7, rook E1, B5, bishop B3, castling, and nag-H3, bishop B7, D3. Ayan, close variation ng Ruy Lopez, nag-D6, at nag-A3. Ayun, medyo matipid yung mga tirada ni, para pag nag-knight A5, simpleng may aatrasan lang po sa A2. Nag-rook E8, knight C3, knight D4. Inunahan na naman ni Niemann ng pang-ilang na atake. Kinapture, capture, knight E2, and then C5. Siyempre, kailangan depensahan. Knight G3. Bookline na bookline, mga kamatsas. Parang nagpapiano lang sila pagka opening, Piano na lang sa kanila talaga pag opening, eh. Queen F3 at nag-H6. Ayun, dito po lumabas ang novelty new move dahil ang old line na palagi ang ginagawa dito ay C4. Binibira na pala ng C4 yung ganyan, Curious lang ako, mga kamatsas, pasensya na po. Silipin nga muna natin itong C4. Parang pakain lang yan, Kain. May ganon. Oo nga pala. Understood na, mga kamatsas, kasi pag hindi naman pwedeng capture, nakapin. Obligado gaganon, konting pag-aaral lang naman sa opening kasi na-curious ako eh. Paano kung parang tipong 1 pawn down lang. Tapos pag kinain, may ganun. So nakapin pa rin naman. Hindi makadevelop ang bishop, nakahanda ang queen na kakapture din sa B2 later on. Malalim ang linya na rin talaga sa Ruy Lopez, Isa kasi sa mga antigong opening ang Ruy Lopez, mga kamatsas. So balik po tayo sa H6 novelty ni Niemann.
Knight F5, nagparamdam na dito si Ding at nag-Bishop C8 para syempre tagpasin agad ang strong knight na yan. Wala bang mga ganun-ganon? Nakakainin lang to kasi parang magkakaroon ng atake yung queen dun pagka binuksan yung pawn Pero kakainin lang pala. Okay, nag-bishop dito lang, develop, nag-rook A7. Ayan na nga, medyo iba na timpla ni Niemann, iniwas na kagad, baka mamaya tamaan pa. At nag-A4. Matapos magtipid, ngayon sinagad, nag-A4 na. Pang ilang dyan sa B-pawn at bini-B4 talaga yan mga kamatyas. Kasi po pag kinapture papangit, may rook takes or even bishop takes, pwede rin yung A6 mawiwik. Hihina po yung tatargetin, kaya kailangan hanggat maaari ay panatilihing sarado para hindi makapag-create ang puti ng nakakailang na gagawin sa queen side. At nag-G4, ayan na nga po. Pormadong-pormado na ang knight sa F5 at grabe ang, papon storming ang datingan nito. G5, pinon-storm na talaga. Okay, iniwasan lang. Kinain. G6, kinain. Knight E5, atake muna sa Reyna. At yan po ang nagpaangat ng evaluation bar ni Ding. Bad move si Niemann. Dapat daw pong tira is rook takes. Rook takes, no? Pero nag-Knight E5, Queen G2, rook takes, nag-F4, atake muna, at nag-Knight D7, and then nag-King H1. So di pa makaporma ang black na kainin dahil nakapin. Nag-King H7 na umiwas na, and rook G1. What a brilliant move by Ding Liren. Yung knight pala doon ay hindi mapapaalis kasi subukan lang, may threatening, check doon, kain, matchas sa H8. Okay, may matchas na paparating. Knight F6 at nag-Knight G7. Ipinasok na po para makapanggulo. Kinain na. At nag-F5 muna. Aba, grabe mga bitaw ni Ding. Grabe yung mga in-betweenan niya. Mga in-between moves, ano? Yun, kinapture na. Bakit nakipagsabayan ng ganito? Yun, pinakain ng tore. Teka muna mga kamatsas, no? What if mag-simple, pagpalagay natin dito lang. Kasi pagka ganyan, hahabulin. Talaga? Malalim? Malalim di iwas natin dito. Rook E8. Magro-rook A F1. Grabe. Lalim ano? Hindi, nasa isip ko nga, kainin gagad yun Pero kasi pag kinain kasi, yung rook kasi nasa 7th rank na, may support din yung bishop kahit papaano. Malalim. Pupositionan pa pala ng ganyan. Balik tayo. Kinain na lang ni Niemann. Kain ng tore. Kain doon. Kain doon. Grabe. Ang mga kinarga na ni former world champion. So may bitin doon. King G7. Kinain. Ayun. So dito po ay nag-resign na si Niemann. Alright. Kasi pagka kinapture po yan, na-capturing din ng queen, syempre. Tapos magkiking E7, susundan ng isang tore. Aangat, susundan pa ng isang tore. And then wala na, pampatagal na lang yung bishop na harang. Pero rook F5, matchas o kaya queen D5. Okay, so all one. Etong pangatlo, kung sino manalo dito mga kamatsas, siya ang nanalo sa match. Pag-aralan natin. Ang ginawa dito ni Niemann, nag-E4 at nag-E5 si Ding. Knight F3, Knight C6. Bishop C4, ito na naman po si Gyoko Piano. Talagang grabe, Gyokohan ang labanan talaga. Castling, Rook E1, and then A5. Aba, inulit. Inulit yung kaninang laban na na-analyze natin. Bishop G5, yun na naman. H6. Aba, inulit. Inulit mga kamatsas. Bishop G3, Bishop A7, Knight BD2. Inulit na naman. Ano kaya babaguhin dito? Knight F1, eto na naman, H4, eto na naman, Queen F6. Ayan na yata yung nabago, no? Kanina ba ano ginawa? Kanina ang ginawa ni Ding gumanon. Nilagay yung knight doon. So dito naman po ang pagbabago, Queen F6 variation naman ang ginamit dito. Knight E3, Knight E7, Queen D2, at nag-C6 control sa D5 muna at yan ang novelty. Ang old line na palagi ang ginagawa ay Bishop E6. Grabe, sa kanila po, no, kung mapapansin nyo, paulit-ulit ang opening, pero may improvement. Kahit na paulit-ulit, may improvement na paunti-unting na de-develop. So, C6, novelty. Rook AD1, okay, forma lang. Sa sentro ang mga tore. At nag-B5 na atras, hinabol, tuluyang pinaalis ang diagonal ng bishop dyan. At nag-bishop E6, D4 na, okay. Binasag na kagad ni Niemann sa gitna. At kinapture. Okay, one pawn up. Capture.
And, Knight X G4 by Handsmoke. Nag-sacrifice mga kamatsas. Binalagbagan. Dito po ang gustong itira ng computer ay F3 at King H1 lamang. Ilag lang sa diagonal. Ayan. Or Queen C1. Pero itong wala sa ABC. Pang letter D. Ang kasagutan dito ni Niemann. Knight HG4. Capture. Queen G7. At ano kaya future niya? Pinagpaga ng atake. King H1. Sabay ganun lang. Pumorma lang. Bishop B6. Bakit? Siguro Bishop B6 para gaganon. Para kasi tamang duda si Ding. Baka mamaya capturean siya dyan eh. Okay, Queen D6 lang muna. Threatening Bishop takes and then threatening the Knight. Knight G6 para pang depensa. Kinapture lang yung pawn. Nakabitin pa yung Bishop. Capture, and then nag-Bishop E6. Kasi kung, okay, hindi pala makapture ito kasi inisip ko capturein nakapin pala yung queen. Hindi pwede. Tinakpan muna ni Ding ng bishop para ready to capture na yung pawn sa H4. At, nanginain, no? Ayun. Ito naman ang napaka-natural. Natural. Napaka-natural. Ayan. Dapat daw tira is F6. Depensa dito. Pero nakipagsabayan Queen takes E5, King G8, and then King G1, Knight G6, and Queen D4, Rook D8. Kala ko kakainin pa Sobrang exhibition na yan. Bishop D6 muna, Knight G5. Okay, hindi pa makain pala. Nakapin. Pero pag kinain, nakatread pa yung queen Queen E3. Pin muna yung Knight. Rook E8. Kinapture. Grabe po, grabe. Pagka-capture po, mukhang tinamad na dito si Ding. Bagamat lamang siya ng isang pawn, pero ang kapalit na bagamat lamang siya ng isang pyesa, ang kapalit naman ng isang pyesa mga kamatsas ay 4 na pawns. Inubos ni Niemann lahat ng pawns. Ni-resign na po ni Ding. Grabe, tinamad na si Ding Parang sa isip niya, wala na to. Daming pawns. Resign. Ito po ang kanilang naging total score mga kamatsas. Score nila. Again, ito po alisin ko lang yung pinaka-score blocker natin mga kamatsas. Ayan po, ang naging score nila, grabe 18-6. Ang layo. Tambakacious mga kamatsas. Tambak. Malupites. Ang makakalaban ni Niemann sila Zabik. Naku, hindi siya nakakasiguro kay Zabik. Matibay din talaga yan. Fabiano Caruana and Magnus Carlsen. So, Firuza Nepo and Hikaru Nakamura Wesley. So, yan ang matinding labanan dyan. Okay. So, again, silipin lang po natin mga kamatsas yung pairing naman ng World Cup. Ito. Silipin natin sandali. Pairing ng World Cup. Ayan, may pairing na Si Gukesh by na sa first round. Sa second round siya maglalaro. Actually po, itong World Cup, qualifying lang to for candidates. Tapos kung sino magka-candidates champion, siya ang haharap kay Gukesh for World Championship. Bagamat World Champion si Gukesh, pero kung gugustuhin niya maglaro dito, for prizes, pwede naman. 'Di ba? For appearance fee. Sayang din 'yon. Malaki din ang premiuman dito Pwede naman 'yon from World Champion, bababa ka sa World Cup. Pwede 'yon. Pwedeng laruan 'yon. Yun nga lang po ang malungkot dito mga kamatsas, nag-withdraw daw si Magnus. Talagang nakakapagpagana at nakakapagpadagdag ng excitement ang tournament kapag nandyan si Magnus. Nag-withdraw daw si Magnus at ilan pang mga super GMs Sayang naman. Kaya parang tumamlay din yung iba sa World Cup kasi nawala si Magnus. Pero ganun pa man, syempre, gaganahan tayo dito dahil tututukan din natin ito. At nandito yung ating kababayan na si Denden Kalaban niya si Faustino Oro, nandito rin pala yan. Si Grandmaster Daniel Kison, nasa na ba siya? Ayun, kalaban niya si Alexei Grebnev. Kapag nanalo siya, ang waiting naman ay si David Navarra. Mataas kasi rating niyan, diretso na po yan dito sa FO. Yan ang makakaharap ni Denden kung sakasakaling makakalusot siya kay Grebnev. Haharap siya kay David Navarra. Si David Navarra po ay nakalaban na rin niya ng ating kababayan sa World Cup na si Grandmaster Darwin Lailo. Naka-score din po si GM Lailo dyan, pero sa kabuuan na knockout pa rin si GM daw. Mamaw din talaga yung si David Navarra. Grabe rin maglaro yan.
O yan po no at napakarami pang players ang nandito so good luck dito kay GM Denden sana po ay makalusot siya ng makalusot ang makalusot. Pagka ganito po may ticket na siya pauwi. Pero habang nakakalusot siya i-adjust yung ticket na yon. I-adjust yun. Ganyan dito pag natalo na wala na uwian time na pag natalo ka kasi knockout system Pero pag nanalo diretso yan, diretso. O, kung di man pala rin po si Denden, makakalaro po siya dito sa Pilipinas, sa Osamis. Abangan din natin mga kamatsas. Naka-line up siya sa Osamis Nakita ko yung pangalan niya Maraming salamat po at nandito lang po si Coach at lagi pong handang maglingkod sa inyo mga kamatsas. At sa mga gusto pong mag-aral ng opening at sumuporta sa ating channel, nandyan lang po ang ating Kamatsas Super Supporter Join button. Click nyo lang po at nandun po yung mga openings na ginagawa ko, video lessons. Matututo po kayo, pwede kayong mag-request ng opening na pwede nating i-analyze in detail. I-upload ko doon para mapanood nyo. Join na po mga Kamatsas sa ating Kamatsas Super Supporter Join button. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.